everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Grabe ang batiko sa dalawang kandidatang to. Kung sino to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang batikos tayo ngayon. So, ito nga. So, ito unang tanong. Sabing ganon, kasing caliber ba talaga nila si Catriona Gray? O, yan. And then, pangalawa, grabe ang pambabatikos sa dalawang kandidatang to. So, ito ang tatalakayin natin. So, sino ba tinutukoy natin dito? Siyempre, wala nang iba kundi si Aliana Aduana at saka si Atisa Manalo. Yes, grabe ang batiko sa kanila dito sa social media na sinasabi nga na hindi daw pang Miss Universe. Ayun. So, punta muna tayo dito kay Aliana Aduana. Si Aliana Aduana, to be honest kung ako ang tatanungin ninyo, pwede mo siyang dalhin sa Miss Universe. Bakit? Kasi naman, complete package naman talaga din si Aliana Aduana. Marunong sumagot, maganda, talaga naman masasabi natin na yung kumpiyansa niya sa sarili niya ay talagang buong-buo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit patuloy na tinitira si Aliana Aduana sa social media at sinasabihan nga na hindi daw pang Miss Universe. Kung ako tatanungin mo kasi, sa totoo lang, kung Miss Universe ata, syempre, nandoon tayo na pwede naman siya. Kaya lang, syempre, parang mas maganda siguro kung sumali talaga siya ng Miss Grand. Paulit-ulit ako dyan, no? Anyway, ang bottom line lang dito, nasa Miss Universe Philippines na si Aliana Aduana at tinatry niyang masungkit ang corona ng Miss Universe. So, sana bigyan natin siya ng chance na ipakita niya sa atin lahat kung gaano siya kagaling at kung bakit siya nandirito at yung determination na meron siya para pasungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So, kung siya ang papalari, bakit hindi? Kasi tinatry naman niya yung best niya. Ang akin lang, kung hindi niyo gusto si Aliana Aduana, siguro much better na wag na lang kayong magsalita ng against sa kanya. Kasi hindi naman ganong kadali ang pinagdadaanan dito ni Aliana Aduana. Kumbaga, doon na nakafocus sila doon sa kung paano sila rarampa, paano nila to ilalaban, paano nila ikakabog yung laban nila, at paano nila to ipapanalo. At bukod doon, syempre, yung hirap, pagod, plus nandoon yung mga gastusin, marami silang iniisip guys. So sana, kung ayaw ninyo sa kanya, di huwag kayong mag-focus sa kanya, mag-focus na lang kayo doon sa iba. Kasi, pangit din naman yung lumalaban na nga yung tao, pinaghihirapan nyo na nga to, pero nandoon na binabatikos nyo pa rin dyan ng bonggang-bongga. Ako, I love Aliana Aduana at sinasabi ko naman yung mga pwede niya pang gawin at yung saan siya delikado. Kasi bilang commentary. And then nandoon naman na as long as possible na sana ma-analyze natin yung mga galawan niya at mabigyan natin ng magandang advice kung ano pa yung mga pwedeng gawin. Pero not to the point naman na parang ibabash natin siya ng todo-todo dahil lang sa hindi nyo siya gusto. Ganon. Hindi naman fair yun para kay Aliana Aduana. Kaya, nandoon ako sa part na parang nakakaawa naman yung tao. So, parang bugbog na siya. Kung ano man yung mga ginagawa nyo dyan, and then, tignan natin kung kaya niya tong ipanalo. And then, kung pag-uusapan naman natin si Atisa Manalo, ayun nga, sinasabi nila na hindi daw pang Miss Universe. Pang ano siya? Pang Miss Earth, di ba? Kasi nakakaloka. Parang nandoon ako sa part na, alam mo yun, kung sakali man si Atisa Manalo ang manalo dito sa Miss Universe, kung titignan mo ang beauty na meron siya, ay talaga naman 100% naman na talagang beauty nandoon. Paano mo sasabihin hindi siya pang Miss Universe? Kung may beauty naman siyang ganitong kabongga. And then plus siguro yung performance.
Yung performance level naman na ipinapakita ni ano dito, ni Atisa Manalo ay talagang ganun talaga ang isang Atisa Manalo. Either you like it or not, ganun talaga yung galawan niya. So nandoon siya sa part na tinatry niya yung best niya. Kaya nga siya bumalik ngayong taon na to para masubukan niya ang sarili niya kung kaya niya ba tong ipanalo o hindi. Di ba? So nandoon siya sa part na inilalaban niya kasi this is her dream. And then, parang pangit naman tignan kung pangarap niya to, pero parang binabasag natin ng bonggang-bongga. So siguro, mas maganda na lang na tignan na lang natin kung ano ang kaya niyang ipakita. Kung pag-uusapan naman natin na kasing caliber ba sila talaga ni Catriona Gray, kasi si Catriona Gray kasi siya yung ating the last na naging Miss Universe. Kaya kinukumpara sila kay Catriona. Kung ako naman ang tatanungin mo, caliber, maaaring hindi sila kasing caliber ni Catriona dahil may kanya-kanya silang identity o may kanya-kanya silang galawan. Like example, si Aliana Aduana, syempre gusto niyang makilala na bilang siya, hindi bilang Catriona Gray. Pero nandoon ako kung ano man yung ipapakita niya dito, ang pinaniniwalaan ko sa kanya, yung kumpiyansa na meron siya. At kaya niyang mag-perform sa entablado ng Miss Universe kung sakaling siya man ang pipiliin natin ng maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, nandoon lang ako sa part na sige lang, laban lang, and then try mo lang yung best mo na bilang ikaw, hindi bilang Catriona Gray, di ba? Kasi si Catriona, iba si Catriona, ibang level yon. At hindi sila magkaka-level, iba-iba ang kanilang mga ipinapakita ditong katangian o kaya galawan. So, tingnan natin, di ba? Malay mo, siya ang sumunod sa yapak ni Catriona Gray, di ba? And then, pagdating naman kay Atisa Manalo, hindi din natin pwedeng ikumpara. Kasi, iba naman ang Atisa Manalo. Pero kung pag-uusapan natin yung engagement na meron si Atisa at saka meron si Catriona, it's almost the same. Ganon din yung impact ni Atisa Manalo dito sa laban niya, at nakikita naman natin na talagang maraming sumusuporta sa kanya because she's Atisa Manalo. Kumbaga, na-build yung pangalan niya bilang Atisa Manalo at talagang nandoon na deserve naman niya talaga ipadala sa Miss Universe. Bakit naman hindi? Hindi ko naman nakikita na parang hindi siya pwede doon. Pwede siya doon, but depende talaga sa magiging galawan niya. Depende yan doon sa determination niya at kung paano niya mga gagawin na hakbang, yung mga hakbang na gagawin niya para mailaban niya ng bonggang-bongga ang laban niya sa Miss Universe. And then yun, yung abangan natin sa kanya. Di ba? Kasi for now, ando doon pa lang na talagang pinapatunayan nila yung sarili nila sa abot ng kanilang makakaya. Pero nandoon ako sa part na hindi din naman natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila in the future. Kasi like example, si Atisa Manalo, kung ganda ang pag-uusapan, for sure, magugustuhan talaga yung beauty na meron siya. Either Aliana Aduana. But nandoon ako sa part, magkaiba yung atake nila eh. So, tignan natin kung paano nila ipapanalo to. So, hindi ako sigurado na isa sa kanila ang mag-uuwi ng corona. Ando doon sa part na inilalaban pa lang nila to. But ang sigurado ako ay lalaban sila ng bonggang-bongga para masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to para ma-prove sa inyong lahat na yes, kaya nila. So doon naman sa mga nagsasabi na hindi yan mananalo sa Miss Universe. Wala naman nagsasabi na mananalo na sila sa Miss Universe pag sila ang nanalo. Kasi syempre iba ang Miss Universe, iba ang Miss Universe Philippines. For now, ang target pa lang nila ay Miss Universe Philippines, and then baka sa susunod na hakbang nila, kung sila man ang mapipili, kung sino man sa kanila, syempre doon na nila gagawin yung next round para maging Miss Universe sila, di ba? So, nandoon ako sa part na yun yung abangan natin. At yung ganda nila, hindi mo naman matatawaran. At may ibubuga. Pili ko nga, pag pinadala mo sila sa Miss Universe, kaya nilang mag-top 5. Kaya nilang tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Basta wala lang dayaan na magaganap pa.
And then, naniniwala ako kung sino man yung ipapadala sa kanila, magpiprepare dyan ng bonggang-bongga hanggang sa makarating sa dulo ng competition. Plus, naniniwala ako, yung suporta ng sambayan ng Pilipino ay talaga naman nandiyan 100%. Sino mag-aakala na si Ariela Arida ay makakatungtong ng third runner-up sa Miss Universe? Eh di ba, sinasabi natin, hindi din siya pang Miss Universe, pero nakita naman ninyo, nakarating sa Miss Universe. Di ba? So, nandoon ako sa part na, let's see kung ano ang kaya nilang ipakita at kung ano ang caliber na meron sila at kung lalaban ba talaga sila ng todo-todo hanggang sa dulo. So, yun yung abangan natin sa kanila. At kung happy tayo sa laban nila and then supportahan natin ng bonggang-bongga hanggang sa makuha nila kung ano yung gusto nilang ma-achieve dito. So, walang masamang mangarap. And then, hindi natin alam yung pangarap nila ay baka ito na ang mag-uwi ng ikalumang corona ng Miss Universe sa ating bansa. So, siguro much better na supportahan natin sila sa mga ginagawa nila and then tingnan natin kung ano ang mangyayari sa dulo ng competition. So, yon. So, yun lang yung akin. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo, hindi nga ba talaga sila pang Miss Universe? So, please i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!